Nagbabalik ang special forum ng Telebisyon ng Bayan. Pinag-uusapan power crisis. Nabanggit ni BJ kanina na paulit-ulit ito. Babalik at babalik ka rin. Kung hindi long-term yung solusyon. May mga sektor na nagsasabi na bakit hindi tayo magtayo ng mga nuclear energy sources, nuclear power plants. Tanungin natin sa ating scientist, si Ginoong Marquez. Ito daw po ay mas mura, madaling gawin at solusyon dito sa krisis. Totoo po ba ito? Alam niyo, ma'am, magandang gabi ulit, Totoo po yun, dahil unang-una nga sinasabi ko nga, tinatanong natin sa ating sambayan ng Pilipino, na ginagamit ito ng mga mayayaman na bansa, yung mga first-class country na tinatawag, kagaya ng Singapore, kagaya ng Japan, kagaya ng Amerika, kagaya ng Canada. So ito po, ang tanong ko lang noong bang itinayo yung ating nuclear power plant sa Pilipinas, hindi ba ito pinag-aralan ng mga engineers natin? Bakit ayaw ituloy? Nasayang yung pera na kinakatakutan ay merong mga kung ano-anong mga sinasabi. Pero ito sa akin lang dahil kasi kami sa Mechanical Engineering Association pinag-aralan namin mabuti. Na wag sana natin unang takutin yung sarili natin. Di pa natin para bang sinabi mo na wag ka nang manganak dahil yung anak mo ay butiki. Naniwala, hindi na siya nagpabuntis, di ba? So, parang ganun yung aming pag-aaral dito, na tinatakot mo yung sarili mo na hindi mo pa nararanasan. so dapat po i-explore natin ito. Tama po. Dahil bakit nabuhay yung mga bansa at yumaman sila dahil mababa yung kanilang kuryente, bakit ang ating bansang Pilipinas ay hindi kayang gawin na ang Pilipino, sinasabi natin taas noo, napakagaling ang mga Pilipino kahit saan makapunta sa buong mundo. BJ, anong reaksyon ng inyong hanay? Alam, meron tayong pinaka-recent na trahedya, yung Fukushima. Paano Yung po yan? meltdown. Well, wala namang mali sa nuclear power. In general, wala naman po siyang mali. It's one of the cleanest, one of the safest sources of energy. Point of contention na sa sinasabi ni Sir Orly, kasi sa amin kasi, from the Freedom from Death Coalition, we're totally against this the Bata Nuclear Power Plant. Not because of nuclear power per se, but because of the very plant itself. Na hindi na rin natin ito magagamit Wala na yung mga turbines doon, ubus na. Kung gusto man nating ulitin, gumawa lang tayo ng bago. At the same time, kung gusto nyo tayo yan, napaka-dangerous ng lugar yun under a fault line. But I'm not against exploring other sources of energy. But I don't think that the Bata Nuclear Power Plant is a viable option when it comes to that. Long-term solution ang ating hinahanap. Yung alternative, medyo mahal pa siya. So ano ang ating magiging long-term solution, Attorney Juan? Yung mga pronouncements ng mga opisyal ng Department of Energy at even ang Meralco sinasabi, ang kailangan ay magdagdag ng baseload plants. Kung anong akmang teknolohiya ang nararapat, ang kinakailangan i-considera ay siyempre yung cost din. At siyempre yung pagpaplano naman sa supply natin in the future, hindi naman pwede na tataya lang tayo sa coal na isang klaseng teknolohiya lang. Ito rin ay mandato na rin ng batas natin na kinakailangan ay tingnan natin yung ibang alternative sources. Siyempre sa kalaunan, itong mga alternative sources na ito, mas bababa pa. Yung, pag nag-mature na yung mga technologies dito, mas bababa pa yung presyo ng kuryenteng i-generate nila. So sana ay unti-unti ay mag-invest din tayo dito sa alternative na to para makasimula na tayo para pagdating ng panahon ay yung ating supply mix, mayroon tayong base load, mayroon tayong alternative. Kung mayroon mang maging problema sa pinanggagalingan natin ng imported energy like fuel, coal, mayroon tayong pwedeng backup dito sa atin. Sa pribadong sektor naman, Ms. Daisy, anong pwedeng gawin para maibsan itong nakaambang krisis na sinasabi nga gagrabe pa daw sa pagdaan ng panahon? Di ba sa Chinese character, yung crisis is also opportunity? O idadagdag ko dun sa sinabi ni PJ, kanina, na sana pagtuunan na rin natin yung future. Since kailangan natin magdagdag ng ating supply, bakit hindi natin
kunin tong pagkakataon na to, take advantage of the opportunity na renewable, clean energy na ang gamitin natin. Kasi that's the way to go for the future. In the first place, yung coal, meron may hangganan sa supply. What do you call this? Fossil fuels, ang gasolina, may hangganan din po. In fact, ang projection by 2020, babalik tayo sa production level ng 1990. Hindi na kaya ng ating world supply na i-sustain yung paggamit ng gasolina. So sa akin, sana bigyan na natin ng pagkakataon na tignan na rin natin kung ano makakaganda sa ating environment and to be able to use as much as possible renewable energy. And of course, advocate po ako ng solar, kaya solar po yung aking ipropose. Ano kaya ang dapat gawin ng gobyerno, Kathy, para makahikayat ng mga negosyante who will take the risk, who will take on these projects para sa pangmatagalan? Tatanong natin yan sa ating mga panauhin, pero sa punto ito, baling muna natin kay Kirby. Maraming salamat sa Attorney May. Ako may katanungan lang kay Attorney Juan. Sir, ngayon po pinutol po natin yung pagbabayad po ng singil as per Meralco. Nahahatiin po siya in 3 months. Sir, inaasahan po ba natin baka magkaroon pa ng mas panibagong ganito? Ano po ba yung magiging epekto nito dun sa mga pamilyang Pilipino po na hindi naman po ganoon kalaki yung sinasahod sa mga oras na ito, sir? Yung paghahati doon sa singil ng Meralco, ngayon alam kung ito'y matutuloy, depende na nga ito doon sa outcome ng Korte Suprema, yung kaso sa Korte Suprema. Pagdating naman doon sa impact ng any increase sa singil ng kuryente, nasa sa atin din talaga ang ating paghahanda dito ay yung matalinong paggamit ng kuryente. Dahil kung ating mamamanage at magiging matipid tayo sa paggamit ng kuryente ay mas mapababa natin. Kung magtaas man ang presyo, kung mababa naman yung quantity na kinonsumo natin, mapapanatili nating mababa ang ating babayaran. Noon na inimbitahan po natin ang representante ng Meralco, pero sila po ay tumangging pumunta dito dahil nga po meron pong kasong nakabinbin sa Korte Suprema, sub judice daw, Attorney Mark. Okay, buti na lang at nakahabol ang representante ng Department of Energy. Kasama po natin si Ms. Telma Ejercito, ang Division Chief ng Power Planning Department ng DOE. Power Planning. Oo, Ma'am Thelma, ang pinag-uusapan na po natin ngayon, medyo mahaba-haba na yung diskusyon, pero ito po yung pinakamahalaga, yung solusyon na pang long term, na pang matagalan, para po bumaba. Tayo po yung pinakamataas sa Asia yung kuryente, kaya na-discourage daw namumuho ng negosyante. Ano po ang long term solution? Ang Department of Energy po ay nagpiprepare po tayo ng long-term development plan. Ito po ay ginagawa dito sa aming division, sa Power Planning and Development Division. Ito po ay from 2014 to 2030, meron na po tayong development plan. Nasasaad po dito, teka muna po kasi kararating ko lang. Sige po, ma'am. Nasasaad po dito na sa Luzon po, based on our simulation, ang Luzon po ay continuous naman po ang supply ng power natin. Meron po kasi tayong mga committed power projects na tinatawag. Ito po ay ang mga planta na naka-schedule na po na mag-online o mag-operate po siya based on their reported Kailan commissioning dates. Opo, meron po tayong, excuse me, by 2014 po, meron po tayo yung Maibarara, 20 megawatts. Puting Bato, coal po ito, 135 megawatts. Pililla Wind, 67.5. Abion, ito po ay sa San Gabriel, 100 megawatts. At saka po yung Southwest Luzon, 150. At saka po yung Energy World na 200. So, kung halimbawa po, based on our demand projection, ito pong mga planta na ito ay hindi pumasok as reported. Tayo po ay magkakaroon ng
critical period o ito po ay yung supply, hindi niya mamimit yung demand. Ito po ay by 2015. Pero since ito po ay mga committed power projects, ibig sabihin, talaga pong meron ng financing, kompleto na yung mga permits. So, ini-expect natin na mag-ooperate siya doon sa date na sinabi niya. So, pagka po pumasok lahat yung planta na yan, by 2018 pa po tayo magkakaroon ng critical period. So matagal pa po. Ms. Ejercito, sinasabi po ng Meralco na magkakaroon daw ng rotational brownout. So, pero base po sa sinabi nyo, ay mukhang hindi naman, 2018 pa nga po. Opo. So, sino po ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Yung po kasing rotational brownout na sinasabi nila ay dahil po yun doon sa kaso nga nung sa pagtaas ng kuryente na pag hindi nila nabayaran yung kanilang mga generator, wala pong magbibigay sa kanila ng supply, so wala din silang maididistribute sa mga consumer. Yun po yun. Pero doon sa long-term planning po natin, kung merong available supply. Pero kung pinag-uusapan po ay long term, base po sa inyo na iulat, medyo short term pa rin po yun kasi 2018 magkakaroon pa rin po tayo ng kakulangan o magiging critical Opo. pa rin po. So paano po ang gagawin? Dahil 4 na taon at hindi po na itatayo ang power plant kaagad-agad. So kailangan meron na po tayong commitments for 2015, 16, 17 para maiwasan yung 2018. Ano pong nakasaad sa inyong plano? Yes po. Kaya po, meron po tayong tinatawag na committed, ito nga po yung may mga financing na. Pero meron din po tayong indicative power projects, meaning ito po ay mga nag-uumpisa na po ngayon magplano, kaya lang po may mga problema pa sila sa financing, hindi pa nako-close yung mga usapan nila sa bangko. Kaya po tinatawag lang nating indicative. Pero ito po ay talagang magtatayo ng planta. Kumbaga, committed na rin sila na magtayo, kaya lang kulang pa sila sa requirements. Meron po mga planta na papasok by 2016, 2017, 2018. So tayo naman po ay nag-a-update tayo ng power plant, ng power development plan natin yearly po. So ibig sabihin, next year kung meron mga indicative power projects na nakakuha na ng financing, so mag-graduate sila sa indicative, pupunta na sila sa committed. So madadagdagan po yun. If this is the case, hindi lang po tayo nagkakaroon ng krisis sa Meralco, yung mga consumers na Meralco, kundi pati po sa ibang bahagi ng bansa meron din pong kakulangan. Bakit po nagkakaroon kung nagplano naman po ang gobyerno at sinasabi nyo nga po, ilang years din yung plano na yan? Like sa Mindanao po, matagal na po tayo nagkakaroon ng krisis. Bakit po ganun? Opo. Sa Mindanao po, matagal na pong kumbaga na project ng Department of Energy na magkakaroon ng shortage. At marami na rin po tayo mga sinabi sa kanila na by this year, kailangan magtayo ng planta. Pero dahil nga po ang pagtatayo ng planta ay nakasalalay sa private sector, nasa kanila po yun. Kumbaga, ang DOE po nagbibigay lang po ng parang tawag dito, plano o babala na by this year magso-shortage. Depende po yun sa mga private sector na magtatayo ng planta. Ngayon po, dahil nga po private sector, siyempre tinitignan nila yung, kumbaga, business plan din nila. So minsan, sasabihin nila na by this year magtatayo kami, pero dahil sa kakulangan ng pondo o kung ano pa man, nag-i-slide po yung project. Ganun po ang nangyari sa Mindanao. Attorney Juan, kung siguradong merong demand at tumataas yung demand, bakit nababanggit na problema sa bangko, problema sa financing? Sa ating pagkakaalam, yung mga mayayamang korporasyon at negosyante dito sa Pilipinas, problema sa access to cash yun o capital. Ano po ba ang totoo sa negosyo na yan? Hindi po ba maganda ang kitaan sa negosyo ng pag-generate ng power dahil we're regulating it too much? Yung mga gustong mamuhunan, magtayo ng planta, kailangan silang mangutang dahil hindi mo naman pwedeng hugutin lang sa bulsa mo yung gagastusin mo. Yung mga magpapautang na bangko na yan, karaniwan ay naniniguro din yan na yung plantang itatayo ay kikitain yung pambaya doon sa utang. Kaya karaniwan ay itong mga projects na ito, kinakailangang pumasok sila sa mga kontrata sa mga distribution utilities. Ang problema, dito sa pagpasok sa kontrata, yung mga project proponents, nahihirapan din silang kumumbinsi ng market. At kung meron mang available na pwede nilang pagbentahan ng kuryente nila, willing na pumirma sa kontrata, ito naman yung mga
mga utilities na baka mahirapan sila later on. Yung ba merong problema, issue of credit Management. worthiness. Oo. So lahat ng ito ay nagiging konsiderasyon doon sa pagpapautang sa mga project proponents. Kaya isa pa rin yung regulatory environment. Tinitingnan din ng mga gustong magpautang kung mayroong stability sa regulatory environment. Otherwise, kung magulo, malaking risk ko dyan. Either hihingi ako ng mataas na compensation through higher interest or hindi na lang ako magpapautang. Kanina ay natanong ko sa ERC, kung posible bang nagkakaroon ng kolusyon o sabwatan itong mga power producers. Kayo po ma'am, tatanungin ko muli sa inyo from the power planning kasi sila yung pinapramisan. May mga sinasabing ganito ang mapoproduce. Posible po bang nagkakaroon ng sabwatan para magkaroon ng pagtataas sa presyo ng enerhiya? Sa ngayon po, yung sa nangyari sa Meralco, meron na sinasabi na baka merong possible collusion. Pero kami po ay tinitignan po namin ang mga data. Data na sinasabit sa amin, data from PEMC, sa Philippine Electricity Market Corporation. Yun po ang pinagbabasihan namin. So, based naman po sa aming mga nakita, we cannot conclude na nagkaroon talaga ng collusion. Parang sa tingin po namin, further investigation pa talaga. Hindi po namin talaga masabi na may collusion kasi po, lahat naman po ay naglaro based on the IMEM rules, ay based on the WESM. Ibig sabihin, nag-offer sila, nagpresyo sila, na base po sa rules ng WESM. Wala naman po silang na-violate doon. So kaya hindi po natin pa sa ngayon makonclude kung talagang nagkaroon nga po ng collusion. Si Attorney Juan. Natanong ko na po kasi siya kanina eh. Ang daming factors, Cathy. Oo. Private sector, napakalaki ng role. Yung risks na kanilang tinitingnan ay napakatindi din. It's dun sa papasahan nila, yung reliability na mababayaran ba sila, yung presyuhan ng iba, at yung finance. And yung kasalukuyang kinakaharap natin, ito pa rin nakaamba kasi wala pa pong desisyon ang Supreme Court. Talagang we wait with bated breath. No? That's Ano ba right. talaga ang kakaharapin natin sa ating mga electricity bills sa mga susunod na buwan? At aasahan po ninyo mga kababayan na hindi po ito ang huling pagkakataon na tatalakayin ito ng Telebisyon ng Bayan dahil tuloy-tuloy po tayong magmamanman. Dahil maliit man o malaking negosyo, ordinaryo man o mayaman, lahat tayo apektado. Kaya hinga na po natin ng kanilang mga huling mensahe ang ating mga panauhin. Umpisan po natin sa side na ito. Si BJ Costales, ang estudyante mula sa Universidad ng Pilipinas. As a final word siguro, tulad po nang nabanggit namin lahat dito, I think we are all naman na it's time for us to look forward na rin, no? And see kung ano bang mararating natin in the coming months, coming days, coming years, no? And I think it's a personal challenge na rin for us, especially for the youth, na let's see this issue as a way for us to mold our future. Kasi sabi nga nila, di ba, tayo stewards ng bansa natin in the coming months, utang lang na, yung current generation, utang nila to sa atin. So tayo siguro yung magsimula ng pagbabago, no? Know the issues and be responsible for it. And hopefully, in the coming years, hindi na natin ito pag-uusapan. Wala nang power crisis na mangyayari pa. Yun lang. Thank you. Huling mensahe naman ni Ginoong Orlando Marquez. Maraming salamat. Magandang gabi ulit. Sa amin lang ho ay gusto namin po na parating sa ating gobyerno na yun pong aming hinihiling na transport modernization program po para mabawasan po yung pollution ng aming mga jeepney dahil kami po yung tinutukoy ng gobyerno at kami naman po ay aminado na kami po yung gumagamit ng pinakamalaking fuel na itinatapon lang dahil nga sa usok ng aming mga jeep na ang hinihiling namin ay modernization fund. Hindi kami humihingi. Nabigyan sana naman ng pondo ng ating gobyerno na wag lang sana naman transfer ang pinagtutuunan ng ating gobyerno dahil kami naman po ay 24/7 na nagbabayad ng buwis sa gobyerno na sana po yung aming hinihiling na modernization program ng public transport pagtuunan ng ating gobyerno dahil nagkaroon na po ng MOA signing sa DOE ng modernization program hanggang ngayon, 2 taon na po mahigit, wala pang pundo hanggang ngayon. Kaya maraming salamat. Sana po, Ginoong Pangulo, pakinggan mo naman ang sektor ng hanay ng transportasyon.
Executive Director ng Sinag Solar, Ms. Daisy Marquez. Ang negosyo mag-i-invest kung maganda ang climate. So sana pagandahin ng ating gobyerno yung incentives, tapos yung mas maayos ang pag-secure ng mga licenses para mas mapadali rin ang pag-invest. Okay, at mula naman sa Energy Regulatory Commission, Executive Director, Attorney Francis Juan. Makaasa kayo na patuloy na babalansihin ng ERC ang interest ng consumers at ng mga namumuhunan. Kasi ngayon nakikita natin na kung ang titingnan natin ay interest lang ng isang panig, maaring magkaroon naman yung problema doon sa interest ng kabila. At in the end, sa kalaunan, pareho na maapektuhan. So patuloy na paigtingin ng ERC ang paggawa sa kanyang mando sa batas at sana'y humihiling kami na kami rin ay masuportahan, matulungan sa aming ginagawang pagbabantay. Halimbawa, dahil marami ang pupwedeng magawa ng kabataan tulad nyo, ng publiko, na may parating sa komisyon, nang sa ganun ay mas mapabuti pa niya yung mga regulasyong ipinalalabas niya at pinatutupad. At mula po sa DOE, siya po ay ang Division Chief ng Power Planning Department, Ms. Telma Ejercito. Kami naman po sa Department of Energy, ina-assure po namin kayo na with the leadership of our Secretary Petilla, gusto po namin talagang magkaroon ng enough power supply. Parang ang tawag po dito ay we will ensure the reliability and supply of electricity sa buong country po natin. At yung pong concern po nitong si Ms. tungkol po dun sa solar, ang sinasabi po niya na yung permitting, kami po ay gumagawa para po mapabilis ang kukuha ng mga permit para po sa mga power projects. Yung po ang aming one-stop shop na sa ngayon po ay pinag-iigihan po namin na matupad po sana at nakikipag-ugnayan po kami sa ibang mga government agencies para po mapabilis ang proseso ng pagpapatayo ng power plant. Dahil nga po na we recognize na yun po ang isa sa mga naging problema. So yun nga lang po, ma-assure po namin ng public na magkakaroon po tayo ng enough supply of electricity. Sa hangaring resolbahin ang problemang dala ng pagtataas ng singil sa kuryente, isa sa magandang solusyon tila ay ang pagharap sa anumang krisis o sa anumang problema na may bukas na isipan. Anumang pong desisyon ang mabuo ukol sa isyong ito, naway masiguro ng lahat na ito ay legal at may basehan. Ako po, si Cathy San Gabriel. Ang usapin po ukol sa pagtaas ng singil sa kuryente ay masasabing isa sa pinakakontrobersyal na isyong pambansa sa kasalukuyan. Atin pong tandaan na ang bawat usaping ating kinakaharap ay maisasabi kung mapapakinggan natin ng patas ang dalawang panig. Ako po, si Kirby Cristobal. Sa dinami-dami ng mga gastusin ng isang ordinaryong pamilyang Pilipino, ang power rate hike ay masasabing dagdag pasanin sa mga bayarin kada buwan. Ano man ang kahinatnan ng nakaambang pagtaas na ito, naway bawat sentimong ibabayad ng mga consumer ay matumbasan ng maayos at matiwasay na serbisyo. Ako po si Attorney Mark Castrodes, naway nakatulong po ang inyong 1.5 oras ng pagsama sa aming talakayin ang mahalagang isyu ito. Ito po ang Power Crisis, a PTV Special Forum.